Hello Lord, so uwi na tayo ngayong araw. Nakawis na tayo ng umuwi. So uwi na tayo, hindi tayo ngayon sa lugar. Salamat sa mga bumaday, sa isa sa inyo, maraming salamat. Okay naman ako, maganda ang lagay ko. Actually, ano lang, pagod din tayo. Pero, yun nga, tingnan natin mag-work ulit, mag-grind para yung ibang problema lang. Baka gusto tayo, patong-patong problem, pero walang problem. Grind lang, pagtapos ito, trabaho ulit, tapos all good sa ulit, di ba? Ganun lang naman yun. So tara, may mga sa-service na tayo ngayong araw. Nantay ko lang yung aming gate pass. So, tagal. Hindi pa ako dito, 3 oras na akong gantay ng gate pass. Tapos, hindi pa ako nakauwi. Kita tayo sa shop, sige. So yun, nakalabas na rin tayo. So, palabas ko lang ng ospital. Hinabol ko lang yung bill out ko kasi 3 araw ako dun. Muntik na mag-4 kasi tao dito. Ang cut off dun 10 AM. So, doon na lang ako sa shop maliligo. Ando naman mga gamit ko. So, drive ko tong Geely ngayon. So, eto Geely natin. Pogi, no? Bango. Itong problem na ito, may history kasi itong Geely na to. Binili nila Nico to sa doktor. Tapos, ang tinakbo lang na ito, 24,000 kilometer mileage. Ang baba, sobrang bata talaga. Ngayon, ang problema nito, pagkakuha nila, umi-stop, nawawala ng power, parang namamatayan. Hindi namin binenta. Alam niyo naman tayo dito Hindi kami magbebenta ng may something or may issue. So, pwede mo na palusutan to sa buyer yung mga ganitong senaryo. Minsan lang naman mangyari. Siguro, pag gagamitin mo isang linggo, merong 1, 2 na mangyayari sa kanya para sinisinok. Talagang umi-stop. So, hindi namin binenta. Sabi mo yung ibenta, kailangan masolusyonan nyo muna yung problema na yan. So dahil ang sakit kasi ng Geely, fuel pump. So expected namin fuel pump. So pinadala namin sa sa Geely na lang mismo para expert, para sila naman na may alam dito. And wala kaming, hindi sakop ng computer namin yung mga OBD ng Geely. So pinadala natin doon. Ngayon, sa kasa mismo yon. Ngayon, it's all good. Wala na yung ganon. Actually, under testing pa. Pag hindi na lumabas yun, pwede na nating for sale to. So, ang naging problem daw, sabi dun sa mga mekaniko dun sa Geely, is purge control valve. So at least hindi yung expected natin na fuel pump. Kasi kung fuel pump, medyo matagal ang orderan dun So ito, okay naman ngayon, all goods. Pero tingin ko okay na to. Iba na yung takbo Parang mas responsive na siya. Yung una kasi parang nawawala ng gasolina. So ngayon, smoothness overload na siya. So pwede na natin pangawalan to. So meron tayo available na Geely if ever. Bilhin nyo na. Talo kami dito kasi pinatagal namin to Kumbaga ayoko nga kasi ibenta ng may something na nararamdaman ako dun sa kotse. So tulog ang money dito. Tulogis. At ako ay wala na ring money dahil medyo malaki yung ating nabayaran sa hospital. Pero ganyan talaga. Nabaha ka na hospital ka pa. Walang problem. So grind lang tayo para alam mo na, life goes on naman. So wala tayong magagawa dyan. Sana ganun din kayo. Kapag kami problem, mas malaki pa yung problem ng iba sa inyo, kaya sikapin yung tumindig lang lagi. So alam mo yun, tuloy-tuloy lang. So doon tayo, pupunta tayo sa shop ngayon and susumi ng mga problems doon kung ano man. At marami silang nabiling magagandang unit ngayon. So ang trabaho natin doon is i-recalibrate at tignan yun sa mismong mga kung ano man. Yung mga iba raw doon parang brand new type daw Tinignan ko, nakita ko yung isang EcoSport doon, yung pula. Grabe yun, talagang as in brand new talaga. Talagang brand new talaga nakita ko. Grabe yun. Sabi ko nga may pera lang ako. Inano ko na to. Binili ko na to. Kaso wala tayong salapi So magbibenta na lang muna tayo. So swerte makakuha ng pulang yun. I-recalibrate natin yung mga computer nun para bumalik sa reset. Para ma-reset yung kumbaga. Kasi kahit naka mo 15,000 kilometers lang yung tinakbo nun, syempre mas maganda kung lahat back to factory default, di ba? So yun ang gagawin natin doon. Kaya ako nagmamadali pumunta rin. Then may mga re-reprogram pa ako doon and everything. May mga kakabitan tayong ABS kasi may mga re-release din. And salamat po doon sa mga bumili. Maraming salamat po. Pasensya na kayo at wala ako sa shop. Ano yung tumutunog? Parang sasabog ako. So seatbelt yata to. Teka, ayusin ko yung seatbelt ko.
Seatbelt ngayon, wala na. So, meron din tayong titignan ko kung makapupuntahan. May nangihingi sa atin ng rescue dito sa may QI sa Pure Gold. So, dyan din nabaha yung tita ko eh. Ford Fiesta yata or Export yung papatignan niya. Then, meron tayong tropa pips na buy and sell na bumibili sa atin ng Fiesta dati. Pinapatignan yung susukuhan niya na yung Fiesta niya. So, sa Malacanang naman siya. So, alala ko yun si Sir eh. So, puntahan din natin kung kaya natin. Pilitin ko Sir medyo, alam nyo na, may jet lag pa ako sa ospital eh. So, pilitin ko, pero unahin muna natin yun nandito. Kapag naigi tayo rito, tatawagan ko yun para pumunta tayo dun sa QI. Kasi kawawa naman, natambak daw nun ng baha. Hindi niya alam kung anong gagawin. So, malapit lang kasi dito yun. So, plano ko, ikutan namin para if ever masalba yung mga ngalawang dun katulad ng RFA module. Kasi pag yun ang binira, halos medyo mahal yun kasi marami trabaho ang RFA module. Yun yung device na nasa ilalim ng passenger seat ng Fiesta saka ng EcoSport. So ngayon, pag yun tinamaan, patay ka. Medyo matrabaho yun, saka madugo. So, mas maganda masalba natin hanggang di nangangalawang at hindi nagsashort. Kasi pag nag-short na, pinindot yung remote no, nag-short yun, naku po, delicates, goodbye. So yan lang muna at punta muna ako sa shop. Ingat.